kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ala, kabilis ng panahon! Martes tayo ngayon na 27 ng Pebrero 2024. Leap year nga pala ngayon. Kaya hanggang 29 ho ang Pebrero. Meron pang natitirang 2 araw ang Pebrero. Dahil ngayon nga po ay leap year. Ang leap year po ay nangyayari tuwing 4 na taon at nadadagdagan po ng 1 araw ang Pebrero. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa ulo ng ating mga balita, malamig na panahon na dala ng amihan, maaaring tumagal ng hanggang katapusan pa ng Pebrero ayon po sa Pag-asa. Dating Pangulong Digong, suportado na ang Chacha, ngunit term extension wag daw isisingit. 150 pesos hanggang 350 pesos na daily wage hike pinalaga ng mga negosyante. Ang sabi po ng ECOP, goodbye Philippines pagka ito daw po ay nagkaroon ng katotohanan. PNP pinakalma ang publiko sa mga bomb threat. Chinese national na wanted sa iba't ibang kasong kriminal na harang sa NAIA habang papalabas na ng bansa. 3 lola kabilang ang isang PWD nilamon ng apoy sa Rizal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na mararamdaman ang malamig na panahon dala ng amihan sa Luzon hanggang katapusan pa ito ng Pebrero. Ayon kay Obet Madrina ng Pag-asa, mararanasan pa rin ang malamig na gabi dahil sa amihan, ngunit sa bandang tanghali asahan naman ang mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa. Sinabi pa ni Madrina, maaaring maapektuhan din ng amihan ang ilang bahagi ng Visayas sa susunod na 3 araw. Maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon, habang ang Metro Manila naman at ilang bahagi ng Luzon makararanas ng cloudy skies with isolated light rains. Epekto naman ang amihan. Samantala, easterlies ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Kabilang na dito ang Mindanao, kaya't asahan ang bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito naman po yung inaasahang actual air temperatures sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Metro Manila magiging 23 hanggang 33 degrees Celsius. Medyo malamig pa rin ang Baguio, 14 to 25. Legazpi City, 23 to 31 degrees Celsius. Diyos marahing aga mga tugang sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Sa Davao City naman, 24 to 32 degrees Celsius. Paimbutag Sugbo sa Cebu City, 25 to 32, maalinsangan. Paing aga sa mga katuran tala sa Negros sa Iloilo City, 25 to 32. Maupay nga aga Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. Again, the Orogan din, 24 to 32. At sa Zamboanga, Buenos Dias, Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. Tila lumambot na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally sa Cebu, sinabi ng dating Pangulo, susuportahan niya ang charter change basta't hindi makikinabang ang mga incumbent government officials gaya ng Pangulong BBM. Ayon kay Pangulong Digong, maging masaya na dapat ang Pangulong Marcos sa 6 na taon niyang pag-upo sa pwesto at dapat mangako itong hindi na muling kakandidato. Muli rin yan sinabihan ng Pangulo na matutulad sa kanyang ama kung magkakaroon ng term extension sa Chacha. Matapos naman tawaging adik at bangag, sinabi ng Pangulong Duterte, wala siyang nakikitang malaking pagkakamali na nagawa ang Pangulong Marcos ngayon. Nais ng Pangulong Bongbong Marcos na isabay naman sa 2025 national at local elections ang plebisita para sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Kinumpirma ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos ang private meeting ng Pangulo sa mga senador. Ayon kay Zubiri, klaro na raw kasing gagastos ang gobyerno ng 12 hanggang 14 billion pesos. Ang
gagawin ng plebisito bago maghalalan sa 2025. Naninindigan naman si Zubiri na hindi dapat tratsadahin ang Resolution of Both Houses No. 6 na target nilang aprobahan bago ang Sunday break ng Senado. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kumambyo ang Commission on Elections at sinasabing kaya nilang isabay ang plebisito para sa charter change sa 2025 national elections at local elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, walang karagdagang gastos para rito maliban sa dagdag allowance sa mga gurong magsisilbi sa eleksyon. Nagdisenyo na rin niya ang komisyon ng sample ballots na kasama ang plebisito. Ginawa ni Garcia ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Mick Zubiri na nais ng Pangulong BBM isabay ng tsa-tsa sa 2025 national and local elections. Una rito sinabi ng COMELEC Chair na ipinagbabawal ng Korte Suprema ang pagsasagawa ng regular na eleksyon kasabay naman ng national plebiscite. Samantala, tutol ang Employers Confederation of the Philippines ay sinusulong ng Kongreso na 150 hanggang 350 pesos na dagdag sa daily minimum wage. Ayon sa Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Luis Jr., 16% lamang ng labor force ang makikinabang dito habang mapeperwisyo naman ang nasa 84%. Panawagan pa ni Ortiz Luis, ipaubayan na lamang sa mga regional wage boards ang usapin ng taas sahod ng mga manggagawa. Paliwanag pa ng Pangulo ng ECOP, kapag isinabatasan dagdag na daily minimum wage, maaari lamang itong magresulta ng pagtaas ng mga bilihin o pagbabawas ng mga employer ng kanilang mga tauhan. Dadami ba ang huli ng fishermen dahil nagtaas kayo ng sweldo? Lalaki ba ani ng farmers kung nagtaas kayo ng sweldo? Yung mga nagtaas ang ginagawa kasi ng mga enterprises, pagka tinaasan mo walang pakialam sa productivity, walang pakialam sa profit mo. Dalawa lang pwede mong gawin. Ipatong mo sa presyo kung kaya ng merkado. Kung hindi na kaya ng merkado, magbawas ka ng tao. Yung ba gusto natin mangyari? Magandang umaga, Pilipinas! Sisimulan na bukas ng House Committee on Labor and Employment ang deliberasyon sa mga panukalang batas na may kinalaman sa wage adjustment ng mga manggagawa sa gitna ng mataas na inflation rate. Ayon kay Rizal, Representative Fidel Nograles ang chair ng komite. Isasagawang hearing sa dalawang kategorya. Una ay kaugnay ng legislated across the board wage increase na isinumite sa ilalim ng 3 panukalang nakabimbin ngayon sa komite. Habang ang pangalawa naman ay may kaugnayan sa pag-amyenda sa proseso upang matukoy ang basic pay sa ilalim ng Labor Code. Una nang inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang komite, pag-aralan ang nararapat na halaga sa aumento sa sahod, lalo't naniniwala ang maraming kongresista na masyado nang mataas ang 100 peso legislated wage hike na inilusot naman ng Senado. Umapila ang Philippine National Police sa publiko na maging kalmado tuwing nakakarinig ng mga impormasyon tungkol sa bomb threat. Ginawa ng PNP ang pahayag kasunod ng serye ng mga bomb threat na nararanasan ng mga paaralan at ilang mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., bukod sa pagresponde sa bomb threat, bahagi ng trabaho ng mga pulis na pakalmahin ang publiko tungkol dito. Samantala, muli namang ipinaalala ng PNP na bagamat karamihan sa mga bomb threat ngayon ay napapatunayang hindi totoo, kailangan pa rin itong i-report sa mga otoridad. Alam po, dapat siguro ituro na rin na pagka ipinopost po ninyo sa social media yung bomb threat at nagpapakita ho kayo na terrorize ho kayo, tuwan-tuwa ho yung mga tarantadong gumagawa na ganyang kalokohan. Binibigyan nyo lamang ho sila ng inspirasyon. Binibigyan nyo lamang ho sila ng kasiyahan na nakikita nilang nagpapanik kayo kapag ganyang may mga bomb threat. Hayaan nyo gawin ng mga otoridad ang kanilang trabaho, pero wag nyo nang i-post sa social media. Pinangangambahang sumipa naman ang presyo ng karning baboy sa lokal na merkado. Sa liham kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagpahayag ng agam-agam ang mga meat importers at mga traders sa kwota para sa Minimum Access Volume o MAV ngayong taon.
Ayon sa grupo, magreresulta ang sirit presyo ng limitadong import sa ilalim ng mababang taripa at mawawalan din ang akses ang mga MSMEs sa mas murang imported stocks. Kinikestyon din ng grupong MITA o Meat Importers and Traders Association ang desisyon ng DA na limitahan sa 40% ang pork MAB ng mga meat traders habang 60% ang mapupunta naman sa mga prosesor. Alam niyo, hindi ko talaga maintindihan itong mga... Ano ba talagang gusto natin? Ano? Yung mga meat imports naman, hindi naman talaga natin nararamdamang nagpababa din ang presyo. Di ba? Bumababa ba ang presyo? Hindi naman. Presyo ba ng dilata bumaba dahil sa meat importation? Hindi rin naman. Inarang naman ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang dayuhang pugante sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinilala ng BI Border Control Intelligence Unit ang suspect na si Liu Jiangtao, 42 anyos na tangkang sasakay sana ng isang flight patungong Singapore. Ayon sa BI, nagpakita ang suspect ng departure clearance sa immigration counter, ngunit habang pinoproseso, nakumpirma ng naturang pasahero ay nasa ilalim ng watchlist. Naaresto ang suspect at kasalukuyang nasa detention facility sa Taguig City. Kabilang si Liu sa isang Chinese national na pinaghahanap ng mga otoridad sa China dahil sa serye ng criminal offenses na isinampa laban sa mga ito. Samantala, hahabulin na ng PNP ang mga water pilferer o yung mga magnanakaw ng linya ng tubig sa gitna ng nararanasang o inaasahang pananalasa pa ng matindi ng El Nino sa bansa. Ipinagutos na ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. palakasin ang operasyon laban sa mga water pilferage mula sa mga fire hydrant at mga pangunahing linya ng tubig. Ayon kay Acorda, tulong ito ng PNP sa gobyerno upang mapigilan ang posibleng kakapusan ng supply ng tubig ngayong panahon ng tagtuyot. Nakahandaan niya ang kapulisan na tulungan ng mga water company na imbestigahan ang mga kaso ng pagdanakaw sa kanilang water line. 16 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Pumalo na sa 2,000 ang mga nagparehistro naman sa annual photography contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCORP. Ibinalita rin ni PAGCORP Chair at CEO Altenco, tumaas ng 85.49% ng views ng kanilang official website. Umasa din ang chairman ng PAGCOR na mas marami pang mga professional photographers at mga hobbies ang lalahok sa 2024 PAGCOR Photography Contest. Naglaan naman ang liderato ni Chairman Tenco ng tumataginting na 2.23 million pesos na cash prizes para sa naturang kompetisyon na ang tema Harvest Time. Layunin ng photography contest na may tampok ang matinding pagtitiis, paghihirap ng mga Pilipinong magsasaka, mga mangingisda, para magkaroon ng masaganang ani. Kinikilala rin ang patimpalak ang hindi matatawarang dedikasyon ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang mga producer para siguraduhin ang food security ng bansa. Ay mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi ng galing ng eskwela? Bay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Vitabolon Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. May malasakit o galit sa sakit, may malasakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Wala pang balita. May winner na ba sa may Hiwagang Tunog? Wala pang feedback si Tunog Master na Mabel. So ibig sabihin, 8,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayun. Yan po ang ating Mahiwagang Tunog. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mga mobile number. Magandang umaga, Pilipinas!
Mag-showbiz muna tayo. Oy, happy na pala si Dennis Padilla. Nagkasundo na sila ni Ate Julia. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi nawawala ng pag-asa ang komedyanteng si Dennis Padilla na tuloy-tuloy nang maging okay ang relasyon nito sa kanyang mga anak kay Marjorie Barreto, lalo na si Julia Barreto. Masayang ibinalita ni Dennis sa nakaraang media conference ng pelikula niyang When Magic Hurts na napaluha raw siya na nakatanggap siya ng text message mula kay Julia na binati siya sa nakaraan niyang birthday. Magandang senyalis raw ito na sana tuloy-tuloy nang silang magiging okay. At kung dumating man ang araw na baka maisipan ng magpakasal na Julia at ng boyfriend niya si Gerald Anderson, pinapangarap daw niyang siya sana ang maghahatid sa kanyang anak sa altar. Heto ang bahagi ng pahayag ni Dennis Padilla. Oo naman, siyempre. Isa yun sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging tatay, yung ahatid mo yung daughter mo sa altar, di ba? Isang beses lang mangyayari sa buhay mo yun, kaya gusto kong mangyari yun. Pero kung hindi man mangyayari yun, gusto ko pa rin ma-witness yung wedding na yun. Kahit na hindi ako yung maghahatid. Yan ang pahayag ni Dennis Padilla na umaasang sana nga'y magiging okay na talaga raw siya sa kanyang mga anak kay Marjorie Barreto. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Sana nga po magtuloy-tuloy na yung ganong peace time sa kanila pong pamilya. Ay mga mamis, laundry day today. Magandang panahon na. Kunot no ka ba kapag makapit, malakit at malupit naman siya, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman laundry. Sa triple Sainaway formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test sa chocolate mud and Sembomon cotton, gawa po ito ng ACS. Leyte Norte PNP nakipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies para maimbestigahan yung serye ng pamamaslang sa mga opisyal ng barangay sa 3rd District ng Leyte. Nga naman, naging kapuna-puna, no? Detalye ng balita mo lang kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Nakiugnayan na ang Leyte Police Provincial Office sa iba pang law enforcement agencies para magsagawa ng malalimang investigasyon sa nagkasunod-sunod na mga pamamaslang sa 2nd distrito ng Leyte na kung saan mga biktima ay pawang mga barangay opisyal. Ito ang niyag ni Leyte Norte PNP Provincial Director Police Colonel Erwin Portillo. Ay kay Colonel Portillo na ginagamit nila ang lahat ng available na resources pagtiyak na mabilis ang investigasyon at mabigyan ng solusyon ng mga krimen. Payo ng PNP sa mga residente ni muna mag-speculate sa nangyaring mga insidente sapagkat andyan ang kapulisan magsasagawa pa ng investigasyon. Inihag ito ni Colonel Portillo matapos ang pagsalaki ng 4 na kalalakihan sa barangay hall ng barangay Dahadidyo, San Isidro, Leyte na pinagbabaril hanggang sa mamatay ang barangay Kapitan, barangay Kagawad at isang barangay Tanod, pagkasugat ang isa pang barangay Tanod. Ito na ang pangatlong insidente pamamaril sa 2nd distrito ng Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Patay naman ang 3 magkakapatid sa isang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal, kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection Taytay Substation, 3 bahay ang natupok ng sunog kung saan 3 pamilya na magkakamag-anak ang nakatira. Kinilala ang mga nasawi na sila Celerena Belera, 59 years old, Gloria Valera de Silva, 77, at Elvera Valera, 72. Matay sa impormasyon na nakalap ng DZRH, nakalabas naman ng bahay ang 2 sa magkakapatid, ngunit binalikan pa ang kanilang kapatid na PWD na hindi kaagad nakalabas. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection Taytay Fire Officer na si John Randolph Baldonado, nahirapan ang mga bumbero na apelhin ang sunog dahil nakukuryente sila sa tubig at mga yero na nakapaligid sa bahay. Sinabi pa ni Baldonado na tagpuan ang katawan ng mga biktima sa may labasan na ng bahay, kung kahit posible umanong palabas na sana ang 3, ngunit hindi na sila nakatakas. Inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog, lalo pat wala naman umanong tao sa bahay na pinagmulan ng apoy. Pirmado na ng Pangulong Bongbong Marcos ang inamyendahang Centenarian Act na kilala rin bilang Revilla Law. Sa
ilalim ng Expanded Centenarian Act, makatatanggap ng 10,000 cash gift mula sa pamahalaan ng mga Pilipinong magdiriwang ng kanilang 80th, 85th, 90th, and 95th birthday. Tatanggap naman ng 100,000 pesos na cash gift ang mga Pilipinong nasa Pilipinas man o abroad na aabot na sa 100 years old. Nagpasalamat naman si Senator Bong Revilla Jr. sa na may akda ng naturang batas sa pag-aproba dito ng Pangulong BBM. Ayon kay Revilla, layunin niya na mapasaya ang mga lolo't lola sa pamamagitan ng pagkakaloob ng cash gift na kanilang magagamit sa kanilang mga pangangailangan. Sinabi naman ng National Commission of Senior Citizens na ang naturang batas na nagkakalob ng cash gift ay pagkilala sa malusog na pamumuhay ng isang tao para humaba pa ang kaniyang buhay. Nagpasalamat naman siyempre ang mga senior citizen, lalo na ang Senior Citizens Party List sa pagsasabatas ng Pangulong Bongbong Marcos ng Expanded Centenarian Act. Ayon sa partido, patunay lamang ito ng pagmamahal ng Pangulong Marcos sa mga lolo't lola at pagkilala sa papel nila sa lipunan. Ipinakita rin umano ng Pangulong BBM ang malasakit at dedikasyon sa kapakanan ng mga matatanda at nagbukas ito ng pintuan para sa mas matibay na proteksyon at suporta para sa sektor ng senior citizen. Kasama rin sa pinasalamatan ng partido si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List, ang chair ng House Committee on Senior Citizens, na nagsulong sa naturang benepisyo para sa mga octogenarian at nonagenarian. Sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, bibigyan nga ng tig 10,000 piso ang mga aabot ng 80, 85, 90, 95 at mananatili naman sa 100,000 pesos ang cash gift para sa mga 100 years old. Magandang umaga, Pilipinas! Nagtatampo naman ang Senior Citizens Party List sa Department of Budget and Management ukol sa naisabatas na Expanded Centenarian Act. Sa panayam ng DZRA, sinabi ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, bagamat naaprubahan ng Expanded Centenarian Act, tila nanlilimos pa rin sila ng pondo sa ahensya. Sinabi pa ni Ordanes na una nilang ipananukala ang 25,000 pesos na ipamigay na cash incentive, ngunit na napagpasyahan na gawin lamang itong 10,000 pesos. Alam niyo po kasi ako ay nagtatampo sa BBM pagkakapi para tayong namamalimos. Nag-uumpisa pa lang po pinag-uusapan yung ating panukalang batas at yung mayroong yung budgetary requirement. Matutol na po agad sila kaya yun po mahirap eh. Hindi maigi naman nalaman natin. So may tampo kayo sa DBM. Ay malaki po. Naku, malaki. Ayun, no? Alam DBM siyempre. Laki nilang sinasabi. Tayo naman kana malaki naman nating i-contribute sa ating bansa. Iba naman yung mabigyan natin ng konting, hindi naman po ginawa. Konting bigaya ang hinihingi ng ating mga senior citizen. Samantala, naudlot ang pagsasabatas ng Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang nagsusulong sa kapakanan at karapatan ng mga Pilipino seafarers. Ayon sa Presidential Communications Secretary na si Chaloy Garapil, patuloy pang pinag-aaralan ng Pangulo ang Magna Carta of Seafarers Act. Kabilang dapat ang naturang panukala sa lalagdaan ng Pangulong BBM kahapon kasama ang Tatak Pinoy Act at ang amyenda nga sa Centenarian Act. Itinataguyod ng Magna Carta of Seafarers ang interes at proteksyon ng mga Pilipino seafarers kasama ang pagpapaigting ng training at accreditation para matiyak ang compliance sa international maritime standards. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi siya kontra sa kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Ayon kay Senator Amy, pinalalabas lamang ng mga kritiko na anti-poor siya, samantalang dinagdagan pa nga niya ang pondo ng social amelioration programs ng ahensya. Nais lamang daw ng presidential sister na magkaroon ng linaw kung saan napupunta ang 26.7 billion pesos na pondo ng programang AKAP. Hindi naman ako kontra dito sa AKAP or karagdagan AX o karagdagan ayuda.
pinapalabas naman nila na anti-poor tayo. Samantalang ako nagdagdag dyan para nga makatulong sa tao. Ang problema, kung magdadagdag ka sa isang bagay, talagang magiging sobra-sobra ang kaltas mo sa ibang bagay. Di ba? Kailangan may panggalingan yan parang budget ng ordinaryo. Bukod sa People's Initiative, nangangamba rin ang senadora na sa mga indigent politiko lamang. Meron palang ganon. Mga indigent na mga politiko lamang mapupunta ang bilyones na pondo ng AKAP at hindi sa mga nangangailangang Pilipino. Sinabi pa ni Senator Amy na maling hinugot ng Kamara ang bahagi ng pondo ng programa na sanay pensyon ng mga empleyado ng gobyerno at mga retiradong sundalo. Hindi ako tutol na dagdagan kailanman ang tulong sa mahihirap. Okay sa akin na tulungan ang mahihirap hanggat kaya. Yun nga lang, gusto natin na talagang alamin ano at saan pupunta yung pera dahil baka naman hindi mahihirap yan, mga anong tawag namin? Political indigent. Pinagkunan yung mga iba't ibang mga project katulad na nga ng pensyon. Ang sagwa naman ng ganon, bakit mo naman kakaltasan yan? Tapos ilalagay mo sa project na walang may alam. Naku, nakakatakot yung ganon. Batay sa draft guidelines sa mano ng AKAP, sinabi ni Senator Amy na kailangan pa ng referral letter at final approval ng mga politiko bago ilabas ang ayuda. May isa rin ang draft ng panuntunan na nagsasabing kailangan naman ng Memorandum of Agreement sa lokal na pamahalaan pero imbes na perang ayuda, bigas na lamang ang ibibigay sa mga benepisyaryo. Kasi iba-iba yung pamantayan yan. May unang draft guidelines ako nakita. Ang sabi, may referral letter mula sa politiko. Naku po. Tapos yung final approval mula sa politiko. Yung isa naman, nakita ko, isa pang draft guidelines, ang sabi, magmumowa daw sa LGU at mismo yung mayor o kung sino man ay magbibigay ng listahan. Pero ang ibibigay na lamang, bigas, hindi na daw pera. Hilong-hilong nga ako, sabi ko, para paps naman itong project na ito, nakaka-nervyos. Magandang umaga, Pilipinas! Nako, sana hindi ninenervyos si Meli Revilles ng Pambuhan, Northern Samar. Maupay nga aga, ma'am. Total ban sa mga karne ng baboy at iba pang produktong baboy patutupad naman sa Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46, mga aga, Rex. Nagpapalabas ng bagong executive order o EO sa Negros Occidental Governor Eugenio Lacson na nagpapatupad ng istriktong implementasyon ng total ban sa mga buhay na mga baboy, karne ng baboy at mga produkto sa Negros Occidental mula sa iba't ibang lugar na mayroong konfirmadong kaso ng ESF o African Swine Fever. Ayon kay Lacson, sa executive order number 24-07 na permado nito kasama sa mga lugar na sakop ng total ban ang syudad ng Bacolod. Dagdag pa ni Lacson, ang Bacolod City bahagi ito ng mga lugar na nasa red zone o infected ng ESF base sa classification ng Department of Agriculture o DA. Nakarang Pebrero 23, ipinag-utos ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang pag-separate ng joint executive order ng Bacolod at Negros Occidental na permado pa noong March 7, 2023 at ipapatupad ang total ban sa pork at pork products. Mula sa Akson na Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damang salamat, Rex. Umapila naman ng bigas at pagkukumpuni ng dam ang rice producers ng Looc Occidental, Mindoro. Ayon kay Mayor Marlon de la Torre, hindi na nila kayang mag-produce ng sapat na palay para pakainin ang 11,000 populasyon ng bayan dahil naman sa El Nino. Malaki niyang pinsala ng tagtuyot sa mga taniman ng Looc na isa sa pinagkukunan ng supply ng palay, mais at mga gulay. Ipinapanawagan din ng alkalde ang mga taga sa kanilang dam at mga small canals kaya hindi na umaabot ang tubig sa mga palayan.
Mahigit naman sa 28,000 ang mga residente ng Sultan Kudarat ang nabigyan ng 500,000 kilos ng bigas bukod pa sa cash assistance at food packs sa ilalim ng Cash and Rice Distribution Program o CARD, isang programa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang CARD program at ang bagong Pilipinas Servisyo Pair ay sabay nilulunsad sa Sultan Kudarat noong panglinggo natapos hanggang kahapon. Ang CARD program ay isang joint project ng Kongreso na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez at ng DSWD. Binuo ito bilang tugon sa hamon ng Pangulong BBM na magbigay ng rice assistance sa mga mahihirap na pamilyang Pinoy sa bansa. Ang nasabing programa naman ay sinimulan noong pang nakaraang taon na naglalayong ibaba sa mga congressional districts ang tulong ng gobyerno at ayon kay Speaker Romualdez, tugon nila ito sa pagtaas ng presyo ng bigas. Hoy mga misis, mga mister, baka kayo may mga importanteng lakad Pati ang inyong mga chikiting pagbawunin sila ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nyong ipabaon sa kanila. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households sa inyong mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH ibok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 35 makalipas ang alas 4. Dating hepe ng Marshal na nagbebenta ng hindi lisensyadong baril sa isang aktibong pulis. Buti nga. Nadali sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny. Sa halip na magkapera sa baril na kanyang ibinebenta na isang 9mm caliber na may 4 na bala, ang isang dating hepe ng Marshal sa isang aktibong pulis sa bayan ng Abukay, Bataan, sa kulungan ito bumagsak. Makarang arestuhin siya ng pulis na kanyang pinagbebentahan ng baril matapos na wala itong maipakitang dokumento na inaresto ito sa barangay Umboy, Abukay, Bataan kahapon. Ayon kay Major Jonathan Mostoles, hepe ng Abukay PNP, ang suspect na inaresto ng kanyang tauhan ay kinilala ito sa alias Francisco, 62 anyos, residente ng nabanggit na barangay. Nabatid na naghahanap umano ng baril na mabibili ang kanyang pulis para iregalo ito sa mismong asawa. Nagkasundo na umano ang dalawa sa presyo ng baril at hinanapan ito ng dokumento sa baril na LTAP at firearms registration, at nang wala itong maipakita, dito na ito inaresto. Napag-alaman, ang baril na ibinebenta ay nakarehistro sa isang security agency na posibleng ibinenta o ito ay nakaw. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10591, illegal possession of firearms. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. 33 anyos naman patay matapos mabangga ang minamanehong motorsiklo sa... ito yung kasama dun sa Boss Iron Motorcycle Challenge. Nangyari po ito sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan sa barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City ang 33 anyos na ama, kinilalang si Dexter Diso, matapos itong masawi nang mabangga ang motorsiklo niyang minamaneho sa National Highway sa kanilang barangay ng Big Bike. Ang nakabanggang Big Bike ay minamaneho ng isang rider na kasali sa Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 at sa lakas ng impact humandusay sa kalsada ang biktima na nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na naitakbo pa sa paggamutan, pero idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Naulila ng biktima ang asawa at dalawang maliliit pa nilang anak na parehong lalaki. Humingi umano ng sorry at nagbigay ng 100,000 piso ang nakabanggang rider sa pamilya ng biktima at tumanoy nangako pang organisasyon ng Boss Ironman na tutulong sa pamilya ng nasawi. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat na Freddy. Masantosya Kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Maya Pakabaki Kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Drug din naman sa Davao de Oro, sinalakay ng PIDEA. Merong 4 na arestado. Detalye mo kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June. Sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drugs Enforcement Agency o PIDEA, Provincial Police at Nabunturan PNP ang isang drug den sa Puro 4, Barangay Poblasyon Nabunturan, Davao de Oro, pasado alas 11:15 ng gabi. Ayon sa report, 4 ang naaresto ng mga otoridad. Isa rito ang drug den maintainer na nakilalang si Clarito Danlag Buar Jr. alias Junjun, 33 anyos, habang naaktuhan namang nagshabusisyon ang 3 drug den visitors na kilalang sila Jenny Bacalso, Cherry Ann Roena at Michael Hermida. Nakumpiska ng mga otoridad mula sa mga suspek ang nasa mahigit 12 grams na shabu na nagkakahalaga ng 93,000 pesos, mark money at iba pang drug paraphernalia. Sa ngayon, naharap sa patong-patong na kaso ang mga naaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dengan salamat, John. Ay buntag sa mga tigpaminaw nato rin sa Davao, ha? Mainit daw po ang panahon ngayon. Pinaimbisigahan na sa Kamara ang talamak na online na bentahan ng smuggled na sibuyas at iba pang agri-products. Nagain na si Agri-Party Representative Wilbert Lee ng House Resolution 1600 na naglalayong hubaran ng maskara ang mga nasa likod nito. Ayon sa mambabatas, nakapipinsala sa ekonomiya at lokal na agricultural industry ang 25 pesos kada kilo na bentahan ng puslit na sibuyas. Sinabi pa nito na ang mismong mga consumer o bantarin ito sa mismo mga consumer dahil hindi naman dumaan ang mga produkto sa phytosanitary analysis na tutukoy kung ligtas nga ba itong kainin. Umarangkada na ang tampias presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na kalata, sinabi ng mga kumpanya ng langis, 70 centimos kada litro ang rollback sa gasolina, 95 centavos naman sa diesel at 1 yen sa kerosene. Una nang nagpatupad ng oil price adjustment ang clean fuel kanina pang alas 12:01 ng hating gabi. Susundan ito ng iba pang mga kumpanya ng langis ngayong alas 6 ng umaga. Hanggang nitong Pebrero 26.50 na ang year-to-date increase sa kada litro ng gasolina, 5.40 naman sa diesel at 1.50 sa kerosene. 193 inmates labis na natuan ang sumugod sa Maguindanao del Norte Provincial Jail ang project na tabang para sa libreng gamutan. Detalye na balita mula kay Jun Dimakuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Walang mapagsidlan sa tuwaang 193 inmates na Maguindanao del Norte Provincial Jail and Correctional Facility ng mga pinaghalong Kristiyano, Muslim at Lumad na involved sa iba't ibang kaso matapos sa kabilang sila sa binigyang pagkakataong makatanggap ng libreng gamot at medical services sa pamamagitan ng Project Tabang mula sa Office of the Chief Minister ng BARM. Sa pahayag mula kay Project Tabang Chief and Assistant Senior Minister Abdul Ledong Kosain, nakarating umano sa kaalaman ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang nakakaawang kalagayan ng mga inmates sa Maguindanao del Norte Provincial Jail dahilan na inatasan nito ang Project Tabang Chief upang mabigyang panahon ang mga inmates sa mamagitan ng libreng gamutan sa pakikiisa ng Regional Medical and Dental Unit of the Police Regional Office for the Bangsamoro Autonomous Region kasama ng volunteers ng Maguindanao Provincial Jail Management. Habang ang Health Ancillary Services naman na pinamumunuan ni City Majadia E. Omar ay pinangunahan din ang provisions of medicines at iba pang health-related services. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran, June. Maraming salamat at magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia, sa mga suki natin sa Taiwan, sa Thailand, at sa Switzerland. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Switzerland. Pero alam ba ninyo na kung sinasabi nilang masarap yung Swiss-made chocolate, mas masarap ang gawang atin. Ayan, sabi ko nga sa inyo, ito ho, pagmamahal, hindi lamang po sa tsokolate,
kundi sa mga Pilipino. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Dahil sila po ay natulungan itong hinakot ng mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon may sarili silang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya ma-check ho ninyo doon ho sa mga nandyan sa abroad. TangerineChocolate.ph. Nandyan po yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na ang iba't ibang mga raw materials ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Eto pa, madadagdagan pa ng isang araw ang saya sa Star City simula sa February 28. Bukas na po yan. Nagdesisyon ang management ng Star City na Star Parks Corporation na buksan na rin ang happiest place tuwing araw ng Miyerkules. Bukas ho yan. Simula February 28, bukas na ang Star City ng Miyerkules hanggang Biyernes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At araw naman ang Sabado at Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas 10 din ng gabi. Kung dati bukas lamang ang Star City mula Huwebes hanggang Linggo, sa darating na Miyerkules bubuksan na ito para i-cater ang mas mataas na request ng publiko na makapag-enjoy kahit kalagitnaan pa lamang ng Linggo. Ayan klaro, bukas ang Star City tuwing Miyerkules. Oras mo na sa buong kapuluan. Alas 4:45. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, 8,000 8,000 po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Muntik-muntik na po itong mapanalunan kahapon. Kaganda siguro ng gising ng mga suki natin. 8,000 8,000 po ang naghihintay na premyo para po sa ating mga suking taga-subaybay. Para magandang gising natin, dapat maganda tulog. Kaya nga po magandang nagtitake ho tayo ng Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang ginagawa ho ng Ultamayo? Ang Ultamayo po ay tumutulong para ma-achieve ho natin yung stage 4 ng tulog. Yung malalim na tulog, talagang mananaginip ho tayo. Magandang panaginip syempre marirelax ho tayo. At pagkahabang natutulog ho tayo, yung mga toxin kasi inilalabas ho ng ating katawan. Ayan. Kaya ano pang iniintay natin para magkaroon tayo ng magandang tulog? Pag magandang gising natin, pagharap mo ng salamin, sasabihin mo kaagad, ang cute ko today. Sasagot yung salamin, dati pa. Ayan. Alam, baka nga sumagot, mapatakbo ka nang wala sa oras. I-check ko ninyo ano ba pang mga benepisyo ng Ultamayo, lalong-lalo na siguro yung may mga problema ho na may kinalaman ho sa cancer. 0917-110-6580. Check nyo ho dyan. May mga medical experts ho tayo natutulong ho sa inyo. 0917-110-6580. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at available po sa Lazada, sa Shopee, o kaya sa lahat ho ng mga branches ho ng Mercury, ng Amesco Drug dyan po sa Davao at saka sa Cotabato, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ayan, dyan ho ninyo i-check. Pero pinakamaganda, kung kayo po may mga concern, mag-text muna kayo sa 0917-110-6580 at may mga nakastambay ho tayo mga medical experts doon. Lalong-lalo na doon sa mga gustong matulungan nating may cancer. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi lamang daw masamang damo ang matagal mamatay, kundi pati na rin ang mga mahihilig sa maanghang. Sa pag-aaral ng mga researcher mula sa Chinese Academy of Medical Sciences, 14% na bumababa ang panganib ng premature death ng mga kumakain ng spicy food 6 hanggang 7 times kada linggo. 6 to 7 times kada linggo. Huwag naman tuwing kakain, itira ho kayo ng tira ng sili. Almoranas na dadali sa inyo dyan.
Partikular umano na lumiliit ang tsansa nilang madali ng cancer, ischemic heart at respiratory system diseases. Karaniwang sa kinukonsumo ng mga sumalang sa pag-aaral ang fresh at dried chili peppers na merong capsaicin, isang bioactive ingredient. Bukod sa pagsunog ng taba, sinasabi ng mga eksperto na nakatutulong din ang capsaicin na labanan ang impeksyon at pinasisiglan rin ito ang kidney, ang baga at ang puso. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, nandyan na si wala pa? Director Julius Lanyo. Ayan, nasa linya na si Director Julius Lanyo. Meron ho siyang napakagandang imbitasyon para ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon ho sa may mga bakanting lote naman, na pwedeng taniman ho ng mulberry, para magkapag-umpisa ho kayo ng silk production. Dr. Julius Lanyo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, congratulations dito sa inyong mga initiative na ginagawa. Si Dr. Lanyo po ang Chief o Director ng Research and Development Division o ng Philippine Textile Research Institute. Kailan nga yung event? This month yun, ngayong katapusan? February 29 po. 29. Ang ating Philippine Silk Summit, gaganapin po ito physically sa Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro City. Anong inaasahan natin sa summit muli, Director? Ako, doon po magtutipon-tipon. Actually, pupunta na po, nandun na po yung aming mga kakasamahan mula po sa Cordillera. Nakita ko kahapon, naka-selfie na sa loob ng aeroplano. Aming po mga technical staff mula po sa Cordillera ay papunta na po ng Cagayan de Oro. Magtitipon-tipon po doon sila at ating mga farmers, ating mga silk cocoon producers para po sa summit na ito, para po pa-i-discuss yung ating mga plano at mga iba pang natapos na para po sa programang ito. Tapos meron din po exhibition. Doon po itatampok naman yung mga nagawa ng mga obra ng ating mga hobby gamit po yung Philippine Silk na naproduce natin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Meron din pong Stakeholders Night para po ma-recognize din naman natin yung mga extraordinary efforts ng ating mga stakeholders katulad ng ating mga kasamahan sa local government unit at saka sa mga iba pang mga silk cocoon producers po sa Northern Mindanao. At meron pong tour kung nagaganapin sa March 1. Ito po yung iikot natin yung ating mga kasamahan dun po sa iba't ibang mga silk cocoon production sites sa Northern Mindanao para po makita rin nila best practices, benchmarking nila din doon po doon. So magkikita-kita po tayo. At ilo-launch din po natin sa March 2 naman yung ating Silk Innovation Facility sa loob po ng aming center sa Villanueva, Misamis Oriental. Kompleto na po yung buong chain ng production facility doon. Kaya nagagalak din po kami sapagkat hindi lang po naging isang araw yung event. Actually hanggang March 2 yun po yung event kasi tuloy-tuloy po yung ating mga aktibidades kahit matapos po yung ating summit sa February 29. Si Engineer Jay Sumatra yata ng Magpet dadalo doon ho sa convention doon sa summit. Wow. At nasa nasa mulberry production. Number 1, gaano kalaki nga uli ang area na pwedeng taniman ng mulberry para makapag-start ka ng cocoon silk production? Just to get your hands into the water, ika nga po, as small as 1/8 hectare, pwede na po tayo magsimula. Pwede na po tayong makapag-generate ng enough leaves for us to feed a certain number of boxes of silkworm. Kaya 1/8 to 1/4, okay na po yun. Komportable na po yun pagdating po sa mulberry production. So, cuttings lang po yun. Kaya napakadali po rin po ipapropagate. At depende po sa location, lalo po pag Northern Mindanao, hindi po inaabot usually yan ng masyadong maraming taon. Minsan po nga po, palang less than 1 year, nakakapag-harvest na po mula dun sa ating mga cuttings. So, napakaganda po ng prospects ito para po sa ating mga farmers at yung may mga lupa po na hindi po na masyadong nagagamit. Tsaka gandahan dito, year-round. Di ba? Yes, year-round na naman. Tama. Yung ibang puno nga kong ng aming mulberry sa Cagayan de Oro, mas matanda pa yata sa akin eh. So, alam mo yung ganun nire-replenish kasi kinakating mo ng kinakating, yumayabong ng yumayabong. Hindi, tsaka kailangan mo talaga siyang ikat para mamunga siya ng maganda.
Actually, yes, pa yun. yung pruning po talagang proseso ng mga nagtatanim po ng mulberry. So, hindi mako-compromise yung pagpo-produce mo ng mulberry. Halimbawa, ginagamit mo ito for wine production or iba pa mga jelly, hindi siya mako-compromise kasi yung pinagputulan yun yung papakain mo dun sa sa uod, silkworm. Opo. Yeah. Tama po. Opo, tama po. Sabi nga nila parang part of the management nga daw po yun Pag pinutol mo lalo siyang mamumunga. So napakaganda pong complementation nun dun sa ating mga iba pang gamit ng mulberry at saka doon po sa silkworm production. Ayan. Kaya dyan sa may mga bakanting lote dyan sa Mindanao, nagbabala kayo ng mulberry production, mag-venture na rin kayo sa silk cocoon production, silk cocoon production, silk production na lang, ba't naman silk cocoon pa tayo? Silk production, silk production, yes. At ang kagandahan nito, may ready market hindi nyo na po problemahin kung saan ibebenta, basta't mag-attend kayo ng summit o makipag-ugnayan po kayo sa PTRI, hanapin ninyo si Director Lianyo, magabayan kayo kung paano yung tamang produksyon ng silk. Sabi nila, advanced na ang Vietnam sa silk production. Bakit tayo parang ngayon pa lamang tayo nagte-take off, Director? Well, iba-iba po namang positioning yan. Minsan naniniwala tayo sa proper timing nga po, no? Pero ang maganda po nito, iba ang proposition natin doon sa ongoing proposition ng ating mga katabing mga nagsisilk na sa Southeast Asia. Ang gamit na po natin na primary dito, yung pagsasama ng seda at saka ng pinya, which is ito po yung ating pinya seda na ito po yung ginagamit natin sa ating mga kasuotan. So, ito pong industriyang ito lumalago sapagkat nagkakaroon din tayo ng panibagong sigla sa mga gawain at mga produktong ito. Kaya dito po tayo pumapasok. Ang positioning po ng Seda Pilipinas, by the way, ang branding po natin sa silk natin or Philippine Silk is Seda Pilipinas. Dito po natin ina-anchor yung totoong natural talaga, all natural. Hindi tayo magkukulay na jobos ang gamit o kung ano-anong pangkulay. Natural dye din yung pangkulay at may mga weave design seeds po. Ito yung positioning ng ating silk at sa taas naman ng creative level ng ating mga nasa creative industry, fashion in general, ay talaga naman pong ine-expect natin ang pamamayagpag po nito. So, medyo nahuhuli pero hindi po ibig sabihin na mahuhuli tayo pagdating po sa karera natin sa creativity at sa final output ng ating Seda Pilipinas. Tsaka higit sa lahat, nakatali po ito doon sa pagpuproduce din natin ng textile. Gamit po naman ang puno ng saging. Yung mga basura o kaya bahagi ng puno ng kawayan. Di ba? Yung mga hindi na natin masyadong pinakikinabangan. Yun ang agenda kung bakit isinusulong itong programang ito tungkol po sa silk. May mga blendo. Sa halip na tangkalikin natin yung mga ukay-ukay na ginagamit na front ng mga smuggler, ito ang ating palakasin dahil tulong po ito para sa ating mga magsasaka. Ayan, Again, Director Lianyo, paki-invite ang ating mga kababayan at saka yung link siguro na kung saan po pwede silang manood kung hindi man sila makakapunta at yung mga access nila kung saan sila tatawag pagkatapos po ng summit. Apo. Sa February 29 po, physically, lalo po sa ating mga kababayan sa Northern Mindanao, magkita-kita po tayo sa Philippine Silk Summit at napakarami po nating pagsasaluhan dito. Hindi lamang po yung ating mga kwento mula sa iba't ibang mga magsasaka sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, kundi yung ating pong rin tutunguhin bilang isang programa mula po sa research hanggang sa actual translation po sa paggawa ng businesses out of this technology. At kung matutunghayan niyo po, ito po ay stream live sa PTRI, DOST PTRI Facebook page at sa aming YouTube account. At kung hindi po, sana po you'll be able to catch that up as well. And then ulit-ulit lang po natin yung i-stream sa ating Facebook at YouTube accounts as well, even after the summit. Ngayon, pag meron po kayong interest, makipag-ugnayan po kayo, again, through our DOST PTRI Facebook page para po matugunan namin kayo. Kung yung last natin na interview, halos lampas daw pong 10, halos ng 20 po yung actual na tumawag after our interview. Kaya napakaganda po ng prospect and we're talking about people from Montalban, Rizal. Meron din pong mga tao mula sa Quezon who are all interested on this. So magkipag-ugnayan po kayo, sasagutin namin po agad at para po makapag-set tayo ng time para po mapuntahan. If not, ma-evaluate po yung prospects na gusto nyo pong mangyari sa inyong mga lupa or sa inyong mga businesses patungkol po sa production ng seda dito sa Pilipinas. So maraming salamat po ulit at nawa po yung mapalawig natin ang
programang ito at dumami pa lalo ang production ng silk dito sa Pilipinas. Ang kagandahan nito, libre po ito ha. Ultimo yung worm, yung worm. Libre pong ipinamimigay ng tanggapan po nila Director Julius Lianio. Ano, ha? Basta sabihin nyo lang kung nasaan kayo, mag-signify kayo ng interest. Kung meron pa pala akong isang good news, we were actually public knowledge naman na po. Meron pong tinatawag na Local Government Special Fund. Tanungin niyo po yung inyong mga local government units, particular po sa mga munisipyo ninyo. Kasi kung meron pong programa ngayon na Local Government Initiative, sample po sa silk production in particular, meron po tong budget mula sa Department of Budget and Management na pwede pong ma-access. At ang PTRI po ay katuwang ng DBM po pagdating po sa evaluation ng mga proposals pagdating po sa pagtetela or the creative industry and textile industry as a whole. So, tingnan niyo po kung pwede po natin yun at pagtulungan po natin gawin ang mga dokumentos para po ma-access ng inyong munisipalidad o ng inyong barangay ito pong pondong ito sapagkat malaking ayuda po, malaking tulong po ito para mapasimulan natin yung ating mga proyekto. So, napaka-flexible ko, napakarami pong financing mechanism para po matulungan ng ating pamahalaan ang mga ating mga kababayan na gusto pong pasukin ang business na ito. Salamat po, Director. Thank you. Si Director Julius Lianio Jr., ang Director po ng Philippine Textile Research Institute o PTRI. Maganda umaga, Pilipinas! Kagaling ano. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Libre na nga. Ino-offer na nga ho sa inyo ng libre. Ang kinakailangan lamang interest ho ninyo. Hindi ho kalakihang lupa ang kinakailangan. Ano ha? Ngayon, kung gusto nyo namang matuto ng wine production, a-attend din ho sa summit na yan si Engineer Jay Sumatra. Paturo kayo daw kung paano gumawa ng wine. Available din yan sa TESDA ha. Anyway, ito ho naman, alok naman sa atin ng Westchester Realty, yung pinakamurang ready for occupancy unit na available ngayon sa housing industry with easiest term, 5% down payment, pwede pang gives. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Abay 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad pagkatapos po ng 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Basta pinakamaganda, mag-check ho kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo magpapareserve at magaling ho kayong mag-dart, abay malaki pang chance yung manalo ng 342 sa Asian destination na inyo pong tatamaan ng dart, ha? Pwede kayong pumunta ng libre ng Taiwan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taipei, ha? Pwede din ho sa Japan. Ohio gozaimasu sa mga suki natin. Sa Hong Kong, sa Singapore. Basta kung saan ho yung tatamaan ng dart nyo. Kung tinamaan ho nito, bokya. Hindi ho kayo nag-practice. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tuloy-tuloy ang Magandang umaga Sir Angel, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin. Sa pag-iral ng Northeast Monsoon, inaasahan din talaga natin ang paglamig lalo na ho sa gabi. No? Posible ito na yung mga huling bugso ng amihan bago tuloy ang matapos yung panahon ng Northeast Monsoon pagdating ng buwan ng Marso. Samantala, inaasahan natin medyo maulan sa araw na ito, particular na sa may Davao region. Meron ho kasing ang epekto, ang easterlies at yung ilang cloud clusters na magdadala ng mga pag-ulan, particular na sa may silangang Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa o landslide. Samantala, posible naman yung mahihinang pag-ulan na dulot ng hanging amihan, particular na sa may bahagi ng Cagayan Valley region, gayon din sa Aurora at lalawigan din ng Quezon. Dito naman sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ng Luzon kasamang Western Visayas, inaasahan natin yung isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon, habang may pagkilat pagkulog naman sa nalabing bahagi ng ating bansa. Yung agwat nga ng temperatura na mararanasan natin sa Metro Manila, 22 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 25 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 15 to 24. Habang sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. Wala rin tayong gale warning, kaya likas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa.
At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat Ka-Obet, si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa. Pero ano man po ang lakad natin ngayon, may bagyo, may masamang panahon o wala, kailangan laging naka-ready ho yung ating mga emergency kit. Isama natin ho dyan ang family alcohol. Pero ang family alcohol, magandang ipabaon din po sa ating mga mahal sa buhay, proteksyon nila laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang tissue reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala sa iba pang mga balita, pinagsabihan naman ni DILG Secretary Benor Abalos sa mga lokal na opisyal na dumalo sa hakbang ng Maisog Prayer Rally na ayusin ang kanilang pananalita. Ayon kay Abalos, hindi kaaya-aya. Pangit pakinggan ang naging pahayag ng ilang opisyal na nagsalita sa prayer rally na isinagawa sa Cebu at may temang Filipinos are not for sale. Sinabi pa ni Secretary Abalos na dapat na maging maayos na ehemplo mga opisyal lalo pat may mga kabataang nanunood. Kinondena ng kalihim ang naging paggamit ng manoy vulgar at mga abusive na mga pananalita dahil sa paglabag ito sa Code of Ethics of Public Officials. Ang naturang prayer rally ay ikalawang rally na pinangunahan ng dating presidente, si dating Pangulong Mayor Duterte o Rodrigo Duterte, kung saan tinalakay ang pagtutol sa People's Initiative. Samantala, Pangulong BBM, pabor na isabay naman sa 2025 elections ang plebisito sa Chacha. Ayon naman ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Detalye ng balita mula kay Raymond Dutpa sa RH28. Good morning, Raymond. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos na isabay sa 2025 midterm election ang plebisito sa charter change. Ito mo ang binigyang din ng Pangulo sa kanyang paipagpulong sa mga senador sa Malacanang matapos lagda ng Tatak Pinoy Law at amendment sa Centenarian Law. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, gusto ng Pangulo na maglagay ng tanong tungkol sa Chacha pagdating ng halalan. Hindi umano pabor ang Pangulo na gawin ang plebisito bago ang halalan sa 2025 dahil gagastos pa ang gobyerno ng 12 to 14 billion pesos para dito. Sinabi ni Zubiri na malinaw ang deklarasyon ng Pangulo na ang Senado ang mangunguna sa Chacha at i-adapt na lang ito ng Kamara de Representantes. Limitado lamang umano sa mga economic provisions sa mga amiyandahan at hindi kasama ang mga political provisions. Kaya limitado lamang sa resolution of both houses number 6 na pabor sa economic chacha ang kanilang pinag-usapan at malinaw ang prinsipyo ng voting separately ang Senado at Kamara de Representantes. Hindi kasama na napag-usapan ang resolution of both houses number 7 na sinimulan ng talakayin sa Kamara ngunit wala ang provision ng voting separately ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Narito si Senate President Juan Miguel Zubiri. Alam mo si Presidente, to be very honest, binanggit niya po kanina yan, mas gusto niya na magkaroon ng plebiscite in the 2025 elections. Dahil napakaklaro, kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Siya mismo, galing mismo sa kanya, sinabi niya, mas gusto niya sabay na lang sa halalan ng 2025. So pagka ganun, hindi po tayo kailangan magmamadali. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, kung medyo naging kontrobersyal yung rally sa Cebu, ang dating Pangulong Digong naman ay suportado ang Pangulong BBM sa charter change. Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam.
Pagkatapos ng naging mainit na palitan ng mga akusasyon sa bawat isa, tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos ang naging mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pagsuporta sa mga isinusulong nito. Sa prayer rally na ginanap sa Cebu nitong linggo, malinaw na sinabi ni Duterte na nakasuporta siya sa pag-aamyenda ng konstitusyon o sa charter change kung para raw ito sa mga Pilipino at hindi para sa mga nakaupo sa pwesto o sa susunod na eleksyon. Mensahe rin ni Duterte kay Marcos, maging kontento na raw sa 6 na taong ibinigay sa kanya para sa kanyang termino. Ako mo suportar changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na apil na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Dagdag pa ni Duterte, sinusuportahan niya raw ang Pangulo. Sa ngayon daw ay approved ito sa pamamahala ni Pangulong Marcos. Wala raw siyang nakikitang malaking pagkakamali ng presidente at sa tingin ni Duterte, maganda raw ang takbo ng Marcos administration. Ano nangyari? At bigla naputol yung report ni Pam. Offline. Ay. Atek muna. Tama-tama. Nakasama na natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Director Sani Aprica. Good morning, Sir Sani. Kumusta na po kayo? Good umaga. Okay naman po. Oo. Lalo naman. Nag-attend ako dun sa hearing kahapon ng House to Chacha, kaya nakakatawa yung pakinggan si Pangulong Duterte. Anyway, hindi yun naman Chacha pag-uusapan natin. Yun lang mga implication kung halimbawang ituloy yung 150 to 350 na aumento sa sahod. Sabi nyo, kaya naman yung 100. What about 150 to 350? Yun ba, magti-trigger ba ng yung problema sa takbo ng ekonomiya, Sir Sani? Okay, kami kasi nagmumula kami dun sa meron ng tubo ng mga kumpanya, micro, small, medium at large. Tapos yung usapin na sino magbabalikat ng dagdag na sahod na yan. Yan ba ipapasa sa consumer bilang mas mataas sa presyo ng bilihin o kukunin ng mga negosyante sa kanilang tubo. Sa aming huling computation, yung 350 pesos, kahit gawin across the board na wage hike yan, sa pangkalahatan, 25% bawas lamang sa tubo ng mga kumpanya yan. Kung pag-uusapan ng mga MSME, on average, 26% na bawas lamang siya. Mas maliit ng konti ang bawas sa mga large enterprises, 23%. Pero sa pangkalahatan, kahit po yung 350 across the board, on average, 25% na bawas lamang sa tubo. Kaya kung tanggapin ng mga negosyante yung counting bawas sa kanilang tubo, ibahagi naman yung ilang hati ng kanilang tubo sa naglilikha naman ng tubo na yan, hindi naman kailangan tumaas ang presyo ng bilihin. Paano yung walang minimum wage? Yung 84% na hindi naman tumatanggap ng sweldo. Ang sabi nila, maapektuhan yun sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang mga serbisyo. Hindi nga po Yun ang gusto namin pabulaanan. Kung tanggapin ng mga negosyante yung bawas sa tubo at huwag ipasa sa consumer, hindi naman tataas ang presyo ng bilihin. Kasi ang sinasabi nila palagi ngayon parang nananakot na kung magtaas ng sahod ay napakalaki yung pinsala sa kanilang tubo. Pero alam nyo ba, sa pinakahuling datos ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, na pinakamalaking survey to ng mga negosyante sa Pilipinas, mahigit 38,000 yata ang kanyang sample size. Yung compensation, ibig sabihin yung bayad sa sahod, sa benepisyo, sa bonuses, 11% lamang actually ng total expenses. So para sa amin, medyo pananakot na negosyante yung na mahirapan sila. At sa amin, ang palaging tanong namin dyan, even sa mga regional wage boards na participate kami, nagtataka kami, kung sasabihin ng negosyante, mahirapan kami, tinatanggap kagad ng gobyerno. Pero sinasabi ng manggagawa, hirap kami sa mababang sahod,
may konting lip service ang gobyerno pero hindi naman pinapakinggan. So para sa amin, yung legislated na wage hike ay isang paraan para yung gobyerno ay magbigay naman ng karampatang suporta sa ating mga manggagawa. Yung 100 ang pinag-uusapan natin ngayon, Sir Sunny, o yung 150 na? So alin doon ang mas favorable sa inyo? Yung 100 mas maliit nga eh. On average, kung yung 100 across the board wage hike, hindi pa namin na-compute yung minimum wage kasi kulang yung dati sa gobyerno para compute lamang para sa minimum wage. Kung 100 pesos, mas maliit pa. 7% on average lamang ang bawas sa tubo kung tanggapin ng negosyante yung bawas sa tubo. So it can even go higher to 150? It can go to 350. Yung sabi namin 25% cut on average para sa 350 yan eh. Tapos, ganito po kasi, di ba, even naman sa labor code, sinasabi, una, sa pagdigang batas, sinasabi kailangan may living wage. Sa labor code, binabanggit yung usapin ng kailangan at least sumasabay sa productiveness na manggagawa. Alam niyo ba, nung kinumpute namin, kung titignan ng productivity ng manggagawa sa Pilipinas mula 1989, kung kailan unang pinatawang regionalization, yung productivity ng manggagawa, tumaas ng 83%. Kaya alam niyo ba, yung minimum wage ngayon ay mas maliit kaysa noong 1989. Kung ipasok yung effective inflation, 24% less ang halaga ng sahod ngayon, minimum wage ngayon, kumpara sa 1989. So, tanong sa amin, saan napunta yung 83% increase in productivity kung hindi napunta bilang sahod? Simple lang. Napunta yun bilang mas malaking tubo. At yan ang punto namin. Ang hinihingi naman dito ngayon na hindi naman sobrang garapal na lahat ng tubo ay kunin. Maliit na bahagi lamang ng tubo na galing sa productivity ng manggagawa, ibigay sana sa mga manggagawa. Okay. So, ang sinasabi ho ninyo, may sapat na basihan pag sinabi nilang suntok sa buwan, hindi totoo yung 350. There are empirical data na pwedeng sandalan na pwedeng magbigay ng hanggang 350 pesos na wage increase. Yes, but yung gusto namin na talaga dyan, i-DN, galing ito sa datos ng Philippine Statistics Authority na meron silang survey ng 38,000 na negosyante sa buong Pilipinas sa lahat ng sektor, micro, small, medium, large. Batay sa datos ng PSA, ang pinakahuli na sa 2021 pa nga ito eh. So lumaki pa naman tubo sa 2022-2023. Even batay sa 2021 profits nila, pati yung 350, lalo-lalo na yung 100 pesos across the board. Actually, kaya nila yun. Pero ang lang nila. Ganyan di ba kung gusto mo maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Okay. Hindi daw ito magiging kaaya-aya para sa mga dayuhang mamumuhunan. In fact, pati yate yung American Chamber of Commerce dito sa Pilipinas nagsasabi na mukhang hindi tama na idaan natin sa legislation ang wage increase. Hayaan na lang yung mekanismo ng Regional Tripartite Wage Council. Well, mapapansin natin kung ano man yung kahirapan ng manggagawa ay ganansya pakinabang para sa negosyante. So para sa amin, hindi nakagulat na sabihin niya ng mga foreign chambers of commerce kasi ganyan man isila ng mga negosyante, di ba? Hahanapin nila ang pinakamurang lakas paggawa sa region para may pinakamalaking tubo sila. And tanong sa amin, para kayo na ba tapang ekonomiya? Para sa dayuhang negosyante o para sa manggagawa? So para sa amin, even yung pinagmumuna na argumento na nako, matatakot yung mga negosyante kung pumunta sila sa Pilipinas. Well, unang-una, alam nyo ba, mas mababa actually minimum wage sa Pilipinas kaysa sa, syempre Singapore at Brunei, pero mas mababa pa rin kaysa sa Thailand at Malaysia. So para sa amin, yung sinasabi nito na, nako, kung sobrang taas ang ilaki ng minimum wage ay aalis sa negosyante, habang produktibo manggagawa, habang may tubo yung negosyante dito, at lalo na sa dami ng insentibo-benepisyo binibigyan ng gobyerno, tulad ng mga pagbawas ng buwis sa mga malalaking negosyante, pupunta naman yan dito. Pero ang mas mahalaga punto doon, bakit tayo magpapatakbo ng ekonomiya para sa dayuhan? Pagpatakbo natin ng ekonomiya para sa mas marami at para sa Pilipino. Magkano minimum wage ng Thailand? Sa Thailand ngayon, yung on average, kasi yan, parang Pilipinas yung Thailand yung bawat rehiyon may minimum wage. Right now, nasa about 16,309 pesos buwanan sa Thailand. Sa Malaysia, mga 15,800. Sa Pilipinas, on average, 13,800. Bale, yung mid-range kasi yung pinakamataas na minimum wage sa NCR,
pinakamalit halimbawa sa BARM, kailangan kunin yung mid-range para na-average natin. So, hindi totoo na pinakamahal ang labor cost natin? Alam nyo, nakakatawa dyan. May nakita kaming survey ng Japanese External Trade Relations Organization. Yung JETRO, sinurvey ang lahat ng mga minimum wages sa rehiyon, manufacturing at non-manufacturing. Actually, estimate nga nila, mas mababa pa yung minimum wage ng Pilipinas, hindi lang kaysa Singapore. Mas mababa pang minimum wage sa kanilang estimation kaysa sa Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, maging sa Vietnam. So medyo, alam mo, yung mga negosyante, hindi dapat agad paniniwalaan Kasi sabihin nila, hindi nasa interest nila. Ang interest talaga nila, tigayin yung manggagawa natin, tigayin yung tubo, wala sa Pilipinas. So sa amin, ang mas tama naman doon, kung may magsasabi negosyante, hindi namin yan kaya, halimbawa sa Kongreso, ipakita nila yung datos na hindi nila kaya. Kasi hindi nila makapakita yan Yun ang punto namin Karanasan namin sa regional wage boards. Magsasalita lang mga negosyante, oo, tatanggapin kaagad ng regional wage board. At sabihin ng mga gawang hindi nila kaya, kung wari makikinig yung regional wage board, kaduluduluhan, hindi magkataas ang sahod. At sa amin, nakatakot yan. Hindi ba nakakapagtaka, pagkatapos ng 35 taon ng regional wage board, sa lahat ng sinasabi nilang umento, sa lahat ng sinasabi nilang pakikinig sa pahinain ng manggagawa, sinasabi nilang binabalance yung interest ng negosyante at manggagawa, tama ba, nung pagkatapos ng 35 years, mas mababa pa ang halaga ng sahod ngayon kaysa noong 1989? Ano yun? Medyo, di ba sa lahat ng sinasabi nilang economic growth? Ano yun? That new dragon, the new tiger of Asia, sabihin sa pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Ba't hindi sumasabay yung sahod? Diba? So sa amin, ano lang yun? Kung kinakailangan ng legislation kasi hindi nakikinig ng regional wage boards, dahil natin sa legislation. Ang purpose kasi pagtatangalan yung proposal, bugin ng regional wage boards kasi ginagamit lang siyang paraan para lalong pababay ng sahod. At yun ang karanasan, yung nakarang tatot lahat ng bigas. Pinapababa talaga yung sahod para palaki ng tubo ng mga negosyante. Sir Sunny, maraming salamat for joining us. Thank you. Magandang umaga po. Si Executive Director Sunny Aprica ng Ibon Foundation. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:26 ang oras sa buong kapuluan. Champion! Pino dyan sa Middle East at mga suki natin sa Estados Unidos, dyan sa mga kababayan natin sa San Diego, California. Magandang umaga sa mga taga Las Vegas, Nevada. Good morning! At syempre sa mga suki natin dyan sa Canada, ha? Tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Ang tinutukoy niya po ay ito pong tangerine chocolate na. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot ho yan. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magsasaka, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, mga MSMEs na rin ho sila. Nagpo-produce ho sila ng dekaladad na cacao beans para makapag-produce naman ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Yung pong mga materials na ginamit po sa iba't ibang variants ng tangerine chocolate galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan habang tinatangkilik po natin ang tangerine chocolate, lumalakas ang loob ng mga magsasaka, lumalakas ang loob ng mga MSMEs. Ayan, tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Si dating Finance Secretary Gary Tevez, kasama na ho natin, kasi may mga report na pati daw ho yung mga dating mga Finance Secretary at mga cabinet members ng mga nakalipas na administrasyon tutol sa legislated wage hike. So kabilang panig ho naman ang ating kunin ngayon. Ito ho naman yung mga nagsasabi na mas tama yung legislated wage hike. Kasama ba dyan si dating Finance Secretary Gary Tevez? Secretary, good morning. Magandang umaga, Angelo. Magandang umaga sa inyong mga nakikinig na programa po ninyo. Apo. Kung kayo hong tatanungin, kasama ba kayo din sa mga dating mga finance officials na nagsasabing, tama, panatilihin natin yung legislated wage hike? Yung regional, hindi ba? Yung regional wage boards.
Regional Wage Board, tama po. Yun ang position natin dahil ang Regional Wage Board ay meron silang mga data, mga statistics sa bawat rehiyon. At alam naman natin, maski sa bawat rehiyon, may pagkakaiba kung titingin natin per province. No? In contrast, dun po sa legislated minimum wage, nationwide yan. So, anong pera na bibigay sa ating manggagawa dito sa Manila, pareho rin dun sa maliit na rehiyon. No? So, mas maganda yung present system, Angelo, kasi tinitingnan nila yung variations o pagkakaiba sa bawat rehiyon. Okay. No? Ang sinasabi ho ng mga eksperto, mga economists din ho natin, instead na taasan yung sweldo, ang pababain natin yung cost ng food, yung halaga ng pagkain. Anong mga po pwedeng gawin dito para, kasi yung cost of production natin mataas din eh. Yes. Dalawa yan. Temporarily, dahil hindi kagad magkakaroon ng tinatawag nating increased production or productivity, makakatulong lang. Temporarily lang ito, yung pagbabawas ng tariff duty para mababa yung presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga talagang kinakain ng ating mga maliliit na mga pamilya at manggagawa. Yung rice, for example, no? Yung So, temporarily. At the same time, kailangan tutukan ng ating administrasyon yung problema ng inflation, lalo na sa pagkain, no? At saka, imbitahin natin yung mga conglomerates na mag-invest dito sa tinatawag ng supply chain, Angelo, mula sa production hanggang dun sa merkado. Kasi kontrolado ito ng mga profiteers, hoarders ngayon, ano? Yung supply chain kasama yung logistics niyan, no? Saka mga storage facilities. So, pakakatulong yun sa pagbaba ng presyo ng ating mga bilihin, no? Pero, so, yun, go ahead. It's being done. Nandyan na si Robina, nandyan si San Miguel, nandyan na yung mga lalaking conglomerates natin addressing these issues ng food security from farming to production, to distribution. Hindi pa talagang sustained saka continuous. For example, nabanggit yung San Miguel. Ang San Miguel ay nakatutok ngayon sa poultry, no? So dapat sa lahat ng produkto na kailangan ng ating mga manggagawa at saka mga maliliit na pamilya on a more sustained basis, hindi yung temporary lang. Saka doon naman sa gobyerno, sumuporta rin sila doon sa mga ibang portion ng logistics, no? Kagaya ng farm to market roads, etc. So, ang mga private sector doon sa mga storage facilities, yung mga post-harvest facilities, so magtulungan sila. Tsaka, monitor dapat ng ating administrasyon yan kung talagang are we up to date? Are we hitting our targets sa mga bagay na yan? Tsaka may epekto talaga dun sa presyo ng ating bilihin, no? Opo. So tama kayo, pero it has to be sustained and on a long-term basis pa rin, no? Ang sinasabi ho ng mga ekonomista natin, yung 100 peso wage hike daw po na through legislation, magtuturbo charge ng inflation. Ang nire-recommenda ho ng Kongreso, 150 to 350 pa. So, hindi lang turbocharge yun. Hyper. Mabigat yun sa 100 pesos lang kung ang ehemplo is 100 employees, no? Kasi yung talagang nasa informal sector exempted sila. Kung sa 100 pesos lang, lumalabas sa bawat taon magdadagdag ng about 2.4 million pesos, no? So mabigat yan sa mga maliliit talaga na negosyo na employ 100. So kung hindi nila kaya ipasa yung presyo sa ating mga mamamayan, magbabawas sila ng mga manggagawa. So yun ang epekto niyan. Okay. So dalawa rin, kung hindi man sila sabi nyo okay, hindi magdadagdag ng presyo, pero yung mga sino ngayon gagawa ng trabaho nung matatanggal na manggagawa? Yun ang problema kasi kung
walang masyadong activity sa ating ekonomiya dahil na medyo apektado din yung mga investors. So, magkakaroon ng larger unemployment saka underemployment tayo dito sa Pilipinas. So, kaya mas mabuti na yung gawin na rin sa paraan ng ating regional wage board kasi mas mabilis sila makarespond sa sitwasyon sa bawat probinsya at bawat rehiyon. Whereas itong legislated, pagpalagay natin na approve ito, sa susunod na naman, kailan sila mag-action sa mga request ng ating mga manggagawa kung sakaling kailangan na naman ng additional increase. So, mas realistic po yung sa regional wage board na lang. At idagdag ko lang na mag-aral din ng ating regional wage board, patuloy kanilang pag-aaral kung yung other forms of incentives like profit sharing saka productivity enhancement programs ay i-recommenda nila sa mga kumpanya. Yun sa profit sharing, alala ko yun, no? Sa panahon natin sa Land Bank, nagkaroon tayo ng profit sharing, no? Kasi nung nagbibigay kami ng dividends sa gobyerno, hiniling namin sa presidente noon, kung mag-retain kami ng 100 million at that time sa 2004 ba yun, 2005, ay yung 100 million, dinistribute namin sa lahat ng ating empleyado from the janitor hanggang sa pangulo ng bangko at pantay-pantay. Hindi mas mataas yung sa mataas na posisyon. So yung ganong incentive nakakatulong kasi ang empleyado ay kailangan magkaroon din ng share sa pag-unlad ng isang kumpanya apart from his own wages. Mas mararamdaman nyo yung pagiging stakeholder. Yes, stakeholder. Okay. Tapos mas mabuti din na makadagdag din ng ang mga kumpanya ng konting pera para sa training ng ating mga empleyado kasi kailangan ma-upgrade yung kanilang skills. Competency. So, sakaling meron tayong additional investment sa pagbubukas ng ating ekonomiya, ay mas malaki ang kanilang pag-asa na tumaas ang kanilang compensation dahil may additional skills po sila. Secretary Gary, maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you for the wisdom. Thank you. Not at all. Dating Finance Secretary Gary Tevez. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, kaya nga po, binibigyan ho natin ng iba't ibang pananaw ang ating pong mga kababayan. Pero ito hindi ko masikmura, salary grade 30, undersecretary, ang laki-laki ng sweldo, 185,000. Pagkatapos, matutulog ka habang nasa isang event, di ba? Yung security guard, di ba? Pagka natulog, nahuling sleeping on post, tsugi. Aba, ito, ilang beses nang nahuling, hindi nahuli. Nakita ho ng publiko na natutulog habang nasa isang official function. Oh, ano pang ginagawa nito? Undersecretary po ito, Undersecretary Ted Gatchalian ng Department of Science and Technology. Tingnan mo naman ninyo, nasa press conference, natutulog. Ano ba naman yan? Sabi ho nila kahapon sa akin, may mga nagtasin, fake news yan. Anong fake news yan? Tingnan ho ninyo, natutulog habang Eto pa, doon sa isang budget hearing, magkatabi po din sila ni Secretary Solidom. May nag-text yata kay Secretary Solidom na natutulog yung katabi mo. Medyo kunwari nag-inat si Secretary Solidom. Siniko siya. O di nagising. Nung nagising, umunat lang ng konti, natulog uli. Antibay nito. Tingnan ho ninyo, kunwari, hawak ganun ng kamay, pero natutulog na. In fairness, hindi naman ho siya naghihilik. Dalawang bagay. Kung ito po ay may sakit, pagpahingahin na ho ninyo. Ngayon, kung hindi naman ho siya may sakit at talagang bisyo niya lang humatulog, doon ka sa bahay matulog. Total, 8 ka naman pumasok Ito naman daw po, kaya nga daw tawag dito the late Gatchalian kasi laging late sa mga meeting. 10:30 hanggang kaya 11 a.m. na kung pumasok. Kahit mga importanteng meeting at maaga ding umuwi para iwas daw traffic. Kaya lang daw ito hindi basta-basta madisiplina. Bagyo ang padrino.
Dalawang matitikas na mga senador. Yusek, mahiya ka naman doon sa mga ninong mo. Dito sa mga nagpapadrino sa iyo. Pag nakita nila to ngayon kung paano ka natutulog sa harap ng press conference, sa harap ng budget hearing, buti nga, hindi pikon si Congresswoman Stella Kimbo, hindi sinabihan, Yusek, this is not your sleeping quarter. This is a budget hearing. Di ba? Hindi na siya hiniya ng ganun. Laki-laki na sweldo nito, natutulog. Tapos, eto pa hindi pa nakontento. Bibiyahe pa. Natutulog ka na lang sa trabaho Bibiyahe pa. A-attend daw po ito ng USNRC Regulatory Info Conference sa Rockville, Maryland, USA. March 12 to 14. Ang may kinalaman dito sa Nuclear Regulatory Commission. Anong alam niya sa nuclear technology? Di ba? Ay, sus may Ginoo. Kaya, ito yung klase ng mga anay na sumisira sa pagsisikap po ng Pangulo na mapagandang gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Kung natutulog siya sa harap ng publiko, di lalo na ano ginagawa nito sa kanyang opisina. Tapos ang ordinaryong manggagawa, pinag-uusapan, dagdag na minimum wage. Ay, Diyos ko Ginoo, salary grade 30, 185,000 ang sweldo. Natutulog lamang. Ay, Ginoo Lord! Kalahating milyong pisong halaga ng droga na kumpiska ng NPD. Detalye mula kay Edwin Duque, RS23. Edwin. May buntag ko Angel sa inilabas na weekly accomplishment report ng Northern Police District kagabi. Nakakumpiska na sila ng 519,718 pesos halaga ng Cebu at marijuana mula sa 31 katao lamang na nasa drug watch list ng PNP at PDEA. 34 naman ang nasa pool na wanted person habang 134 sa illegal gambling na nasa misaman ng 33,000 pesos. Sa huling tala ng Northern Police District, kabilang na na-arresto 7 tayo na may dalang lost firearms sa ikinasang operasyon kung saan ay nakahuli naman ang Northern Police District ng sa buong kamanapa ng 8,883 violators na nakakumpiska muli ng 5,416,800 pesos. Pinuri naman ng PD Director General Rosalito Gapas ang 4 na chief of police ng Kamanaba sa masigasig nilang trabaho para masawata ang mga nag-iiligal, papaglabag at dism na sinusunod sa mga batas. Mula pa rin sa Corona sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin. Pagdaragdag naman ang mga rainwater harvesting system sa QC, pinag-utos ng lokal na pamahalaan. Detalye mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, inatasan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang City Engineering Department para palawakin pa ang installation ng mga rain catcher sa lungsod. Ito'y bahagi ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para harapin at labanan ang hamon na dulot ng nararanasang epekto ng El Nino sa bansa. Sa ngayon ay mayroon ng 119 na mga rainwater harvesting system sa Quezon City na nakalatag sa iba't ibang mga paaralan. Ayon kay Mayor Belmonte, noon pang nakalipas na taon ng simulan ng lungsod, ang paggamit ng treated wastewater sa mga pagdidilig ng halaman at paglilinis ng mga parke at gardening. Ito'y nagawa aniya dahil sa pinasok na Memorandum of Agreement sa Maynilad Water Services para sa utilization ng treated recycled water na kauna-unahang ginawa ng isang lokal na pamahalaan. Bukod sa mga eskwelahan, kabilang sa mga planong lagyan ng rainwater harvesting system, ang mga ospital, multipurpose building at iba pang mga pampublikong estruktura. Sa ngayon ay 41 probinsya na ang nakakaranas ng El Nino at maring madagdagan pa ng 10 mga lalawigan pagsapit ng katapusan ng Pebrero. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang mga government agencies para bumuo ng mga hakbangin na tutugon sa El Nino phenomenon at mabawasan ang epekto sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, inanunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na meron pong mas malalaking premyo naghihintay sa mga mahihilig naman sa bingo. Ito ay sa pagbabalik ng sikat na bingo games ng PAGCOR na tinatawag na mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo. Gaganapin March 17 sa Le Pavilion Metropolitan Park sa Pasay City.
Ayon sa PAGCOR, aabot ng 2 million pesos ang premyong makukuha sa Game 10, habang ang guaranteed pot naman na 1 million bawat isa ay nakataya sa unang 9 na laro ng event. Ang mga interesadong players ay maaaring sumali sa host site o sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, sa Davao po yan, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Para sa karagdagang impormasyon, tawag daw po kayo sa 0917-843-0970, 0917-551-8354 o sa 0927-804-0304. Oras mo na sa buong kapuluan, 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang balik. Ay, magandang umaga po kay Justice Max De Leon. Good morning, Justice. At saka syempre kay Secretary Naida Amping. Secretary, kumusta na ho kayo? At magandang umaga din po kay Congressman Dodor Pleito ng Bulacan. Maraming salamat sa inyong proyektong may kinalaman ho sa pagpapaganda ng watershed ng Angat. Lalong-lalo na yung pagtatanim ng kawayan. Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga. Happy birthday naman kay Marivic Placer, Direktor. Siya ay Provincial Director Marivic Placer ng Department of Trade and Industry. Ma'am, happy birthday. Binabati ka rin ng aking sister sa Canada, si Sansipat. Ayan, happy birthday. Uy, birthday din pala ngayon ni Jen Sil. Di Mariaga, dyan po sa, sa Net 25. Jen, alam ba tayo dyan? Maganda umaga, Pilipinas! Dapat daw nag-uultabayo si Yusek Tulog. Ito yung palagi ko dapat talaga, Pero baka naman, wag kang mag-ultabayo pagkagising mo. Dapat mag-ultabayo ka pagka matutulog ka na para doon mahimbing ang tulog mo habang ikaw ay nasa bahay. Total late ka naman pumasok. Ayan, Ano nga ba ultabayo? Ang ultabayo po ay panlaban sa stress, sa depression, puyat, pagod, rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ang ginagawa ho nito, tumutulong po para ma-achieve natin ho yung desired na tulog natin, kahit halimbawa kulang tayo ng oras. Pero dapat sapat din ho yung oras ng ating tulog, para mapanumbalik natin ang sigla ng ating katawan. Kasi kuminsan, natutulog ka nga, pero hindi naman mahimbing, hindi naman ho yung talagang umaabot nun sa level o stage 4 ng tulog. Kaya pagkagising mo, parang pagod na pagod ka pa rin. So, dapat nag-uultabayo ka, At ang kagandahan ho niyan, ayon ho sa mga doktor, kahit ho yung mga doktor na may tinitreat na mga cancer patients, ginagamit na nila po ito na parang adjunct ba? Pangdagdag doon ho sa mga procedure kung paano ho nila nilalabanan ang iba't mga sakit ng mga immunocompromised individuals. Ayan, mag-check ho kayo ng iba pang may impormasyon sa 0917-110-6580. Anything under the sun na may mga tanungan ho ninyo tungkol po sa kalusugan, i-text po ninyo dyan. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Available din po sa Mercury, sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joint Pharmacy at Curamed. Pero sa lahat ng branches ng Mercury, available po yan. French military asset na tayo sa bilateral, multilateral exercises. Ayon po yan sa DND. Detalye mula kay Edniel Parao sa RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Nakataktang sumabak ang mga military asset ng France sa iba't ibang bilateral at multilateral missions malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of National Defense, nagpapadala ang France ng military assets para sa mga papalapit na aktibidad sa rehiyon. Bagamat hindi muna tinukoy ang mga partikular na programa, nagpasalamat sa Secretary Gibo Chidoro sa suporta ng Pransya sa posisyon ng Pilipinas sa pinagagawang teritoryo. Nagpahayag din ang kalim na kagustuhang palakasin pa ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa ni Chidoro ang pahayag sa pagbisita ng French senators mula sa France Southeast Asia Interparliamentary Friendship Group sa punong tanggapan o patungo sa punong tanggapan ng DND. Tinalakay ng dalawang panig ang mga hamon sa bansa hindi lamang sa panseguridad, kundi maging sa enerhiya, pagkain, kalusugan at iba pang aspeto ng national security. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, inaasahang mas lalakas pa ang presensya ng US technology giant na Starlink ni Elon Musk sa Pilipinas. Ito matapos na makipagsanib puwersa ang Sea-led Data Lake Incorporated sa DFNN Incorporated na para sa pagpapalakas ng internet connectivity ng tech giant.
sa pamamagitan ito ng paggamit ng complementary technology, sales channel, ganyan din ang marketing expertise ng DFNN at ng Data Lake. Isang publicly listed company ang DFNN na nagsusulong ng advancing innovation at transforming industries. Habang ang Data Lake naman ina Henry C. Jr. at Anthony Alameda ay isang technology company na otorisadong reseller at integrator ng Starlink sa rehiyon. Ang Starlink ay ino-operate ng SpaceX, nagbibigay ng satellite internet na inaasahang mag-uugnay naman sa mga hard-to-reach na mga far-flung areas. Ay, congratulations kay Big Boy, Big Boy Henry C. Jr. At para ho naman sa mga naghahanap pa rin ho ng available na pabahay, pinakamura itong ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang na down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at sa Mira. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang ginagawa po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555. At ang kagandahan, kung ngayon ho kayo hahabol, may chance pang manalo ng trip for two to any Asian destination kung saan ho tatama ang inyong dart. Pwede kayong pumunta ng Taiwan ng libre. Round trip for two. O dili kaya sa Japan. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Thailand, Taiwan at Singapore. Paano po? Di susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Umaga Pilipinas. Kuya Angel po ito, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay Peter Obi, isa pong Nigerian businessman. Ang sabi niya, no country can progress if its politics is more profitable than its industries. In a country where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty. Yan po ay sa Nigeria. Ewan ko po doon sa ibang bansa, sa Pilipinas kaya. Maganda umaga Pilipinas. -2 bago po mag 2x2. RH